plus the Martis, technically speaking, meron. Yes, meron silang early game. Pahalang kapusin sila kasi ang nature ng isang Minotaur medyo defensive eh. Maghihintay eh, bago lumaban. Hindi siya kagaya nung dating Tormino na ano eh, no? Na gangster type eh. Medyo ano na kasi yung Minotaur ngayon eh. Waitings, gano'n. Counter go na kasi yung Minotaur ngayon eh, no? Tama. Parang mas doon siya ginagamit. But then again, if naniniwala pa rin ako sa keys to victory mo, Wolpe. Get that early game if you are that TNC. early game, bro. Tignan natin kung makuha nga ba ng TNC ang early game dahil may chance silang sirain ang streak ng mga Orcas. But this time around, parang ginising na nga nila ang demonyo with Carl Tizzy. 100% win rate on this Fredrin. Ito rin ata yung championship Fredrin eh, no? Nung M-Series. Naalala ko for a time, ito talaga yung ano niya eh, Bryo pick. Ay, hindi pa siya nanakawan dito. Nag-attempt si Nagoyo. Napwersa nga lang nila yung Retribution, which is good. Most picked heroes is the Franco. Magkakalapit 21-21-19. And ito yung masasabi nating versatile, no? Kasi iba-iba rin ang playstyle ng mga hero na yon. But looks like Bentings will be disturbing Cartesi once again. Nanakaw! Nanakaw, boss! Nanakaw at na-retry! Nag-retry si King Kong! So, kung papansin ninyo dun sa may orange buff, ay napilitan si Cartesi na gamitin yung kanyang Retribution. Ang ganda ng comms agad ng TNC. Instantly, unahin natin yung pag-invade. At ngayon, yung TNC, maganda na agad yung kanilang resulta. At delikado din dito sa may bandang itaas si Benny at JP. No? Level 4 na si King Kong. And ito yung tinatawag nating punto kung saan pwede talaga mag-snowball ang isang Martis. Oo. Goods ang buhay ni King Kong dito. Level 4 agad. Plus, kayang-kaya. Alam mo si King Kong, aggressive type siya ng ng jungler. Gusto niya, killing machine. Oo. Naka-impure rage nga siya ngayon. Oo. Novaria pala to, no? Novaria 5 on JP. At kung titignan natin yung emblem build, hatid ng FWD Life Insurance, ay napakadami talaga ng ating agility at wilderness. Isa sa mga pinakapopular na pwedeng kunin ngayon na emblem build dahil sa bilis nyong mag-rotate. At dahil dyan, napakabilis din nilang pumunta sa pinakaunang pagong ng larong ito. King Kong level 5, Cartesi level 3. Oh, bira natin makita yan daw. Hapeld 7K on this turtle. Pwede nating sabing lalamang talaga ang TNC dito. Mathematics pa lang, lamang ka sa level, lamang ka sa retry, boss. At yun na yun. Wala na, hindi na ilalaban. Yata! Oh! Carlito the Great! Anong bawas-bawas level sinasabi niyo dyan? Men, ngayon lang ako nakakita ng ganong kalupit. Alam mo yung inaurahan niya yung turtle, anong 2 level gap, akin ka. Akin ka! My turn era. Unang turtle, grabe naman yung Kuya Carlito naman. Sobra ka naman doon, Insan. Grabe na talaga si Insan. Oo, grabe na si Sobrang na galing yan. Sobra na retry. Sobrang nagaling retry yan. Oo, sobrang galing. Ay, may triple ton pa, ha? 1v3. Ay, grabe. Ang tindi naman, 1v3 na paggamit pa ng altar si Goyo. Bumalik yung HP after that of Fraser's Wrath. Nakita talaga natin ang comfort ni Carl Tizzy on this Fredrin. Alam naman natin na magaling mag-Lancelot si Carl Tizzy, pero yung Fredrin niya kasi ngayon iba eh. Ginagawa niya atang Lancelot yung Fredrin eh. May dash din naman. Oo, isa lang, kahit isa lang. Tumutusok din naman. Oo, isang tusok lang din. Pwede na. Pwede na. Pasok pa sa tank meta. Ganun na eh. Kabisado niya yung Kona tsaka yung lifesteal eh. Yung buyback nung yung HP. Yung lifesteal ng HP. Doon sa Fredrin because of the Fraser's Wrath. I'm still in disbelief. Paano nila napanalo yan? Tingin ko, meron din sigurong stun na naland sila. Maybe because nandun si Sanford, nandun si Sanji. Maybe yung mga ganun kasi maliliit na bagay kaya sila nanalo dun sa Fredrin na yun. Pero grabe, sobra na yan. Oh, sobra na talaga yan. At talagang nararamdaman natin na hirap ngayon ang TNC na pigilan si Carl Tizzy. Hindi katulad ng Game 1 pero si Sanji ata ang unahin nila. Okay, magiging aggressive ngayon ng TNC. King Kong, ako naman this time. First blood for the side of TNC. At kung early game ang usapan, isa ito sa mga win conditions ng Phoenix Army. First blood going to the right hands. Yep. Martis pa ang nakuha. Yun na nga. And despite yung nangyari no Turtle 1, di pa rin natin pwedeng ikaila na maganda yung snowball dito ni King Kong. Oo, goods pa rin, no? Goods pa rin, no? Okay, ito na yung echo na nilabas ni JP. Habang nandun si Carl Tizzy sa bandang dulo ay nakuha niya pa rin ang retry. Sabay may Benix
Sniper pa! At mukhang magtutuloy-tuloy na ang Echo dito sa paglamang. May turtle at may 2 kill. At ayun na yung mga Beatrix and Tomaria papasukin Snipe. nila. Pasok talaga yon. Heavy machine gun na binabanatan. At ngayon matuton pa si Innocent. Tuloy-tuloy pa ang pagsakat ni Sanford. Boom, boom, boom! 4-2. 2K gold lead para sa side ng Echo. Sineryoso na ng Echo, men. A 2K gold lead for this game. At kitang-kita talaga yung angas at yung dating na mayroon si Carl TZ. Napakaganda. Sobra na talaga mula sa Echo. Nakita natin na si Sanford ginamit yung kanyang champ stance at yung knockout strike, para matulak palayo si King Kong. Kaya nanalo na ulit si Carl TZ ng retry. Mas malapit siya dun sa may turtle. Kung papansin ninyo at i-replay niyo yung laban, nasa bandang kaliwa na yung mga members ng TNC. Kumbaga na-skewer silang lahat doon, magkaasama, papalayo, pakaliwa. Dahil dun sa ginawa ni Sanford. At yung nakita mong aggression mula dun sa Echo sa pag-dive nila, yung communication nila doon, sinabi ni Sanji na meron siyang Netherrealm na nanakaw. At dahil meron silang Netherrealm, nagawa nilang mag-dive dun sa torre ng TNC. And now TNC behind by 2K gold lead. Ito yung mapapaisip ka na kanina nung game 1 na target natin si Carl TZ, pero ngayon mukhang nakakabawi na Minowan's Fury sa isa lamang JP na wala lang nung parang bula. Minowan's Fury with the altar, sabay ulti rin si King Kong doon. Okay, iti-take na yun ang side ng Echo. Papaligiran na rin ang Bagyo. Si Benny Cutie sumusubok, nag-machine gun, hindi na rin kaya. 5 TNC ang nandito. Compose pa rin ang TNC after ng 2 fights na yon. 5-man rotation mula sa TNC. Carl TZ pinapagitnaan ng 5 ng buong Phoenix Army. At talagang papaipiwanin niya dahil nandyan na rin ang Sansanduwo. Ay, sumubra ka naman. Ay, natouch sila yung lifesteal, natouch sila yung Appraiser's Wrath. Pero may nakaw ata dito. Nanakaw yung Artal at buhay pa rin si Carl TZ. Carl tumutusok, tumuton pa. Sobra ka naman sa buhay, Carl. At yun, finally namatay si Carl. Pero tuloy-tuloy ang mga knockout punches ni Sanford. Ni Sanfordy. Level 9 at tumitibi-tibi pa si Sanji. Grabe yung Sansanduwo doon. The flank is real. Naiwanan si King Kong, hindi pa nakapag-flicker palayo. At parang ganun lang ay binura nila yung majority ng damage ng TNC sa laban na yun. Sinacrifice na ni Carl yung sarili niya. Oo. Sinabi ni Carl, sige, kahit madeds na ako, gusto ko naman ako yung may pinakamaraming damage received. Oo nga, in the yun ay future. goal niya kasi ngayon. Yun na yung goal niya ngayon. So sige, saktan niyo ko, sabi ni Carl. Kakaiba. Tinangke niya yung 5, literal. 1v5. Oo. Sakto rin yung timing ng Netherrealm kaya na may konting money back pa dun sa kanyang HP. Nakita natin. Sobra na talagang galing yan. Oo, 10 segundo niyang tinangke ata yung 5. At grabe din yung bawas na binibigay niya with the Appraiser's Wrath. A 3K gold lead for the side of Echo. Pero buhay pa rin naman ang mga outer tier turrets ng TNC. Ang ganda nung nakaw nung Netherrealm altar Ang ganda Buhay pa siya. Ang magaling doon na nakita natin si TNC, alam din nila na la-live steal si Carl Oo, iniwasan din nila Oh, Ayun Ben lang. Riggs! Flicker play, pero mukhang hindi nila ma-execute si JP sa may bandang gitna, kaya naman Ayun na lipat naman. kay Carl. Big boss. Ayan na naman si Carl. Oh! Mawala si JP doon. Nasa likod pala si King Kong. King Kong, sumusubok dito, tumusok. Mortal Coiling. Nako, pero nagkalabasan dito ng mga Netherrealm altar. At Sanford up. Triple knock-up, pwede pala yun. What was that? Ang tindi ng setup ngayon ni Sanford. Sabay naman normal lang si Benny Cutie. Pasok ngayon si Goyo. Pero yun yung kalasit ni meron si Sanji. Innocent! Tumabana. Second skill. Tumambling. At isa pang banat. Sniperino. Nakaharap. Benny Cutie gets the kill. Pero Innocent din. Makakuha ng kill. 2 for 2. Exchange. Halos Lamang pa rin ang Echo ng 3,000. 3 ulti yung nagamit ni Benny Cutie dun sa laban na yun. Tatlong Pa rin. Tatlong bar. Kulang na lang dun yung Bennett. Ganun kalupit yung mga bakbakan na nakikita natin dito mula sa Echo TNC. Big props nga lang dun kay King Kong dun sa aggression na ipinakita niya. At syempre kay Goyo dun sa on-point na paggamit din ng Red Netherrealm. Pati na rin yung Shadow Stampede. Yun nga lang, Echo rin naman dun sa laban. And they still evened up. Yung positioning ng dalawang marksman dito, mapapawaw ka Oo, ibang klase. Oo, Parang yung combo na hindi mo maiisip kung normal na player ka, nilalabas nila. May
Mahirap gawin yun sa Bea, yung tatlong baril yung mailalabas mo sa team fight. Ibig sabihin, ang tagal ng team fight. Oo, kasi di ba may passive pa yun, nagre-reset. Kailangan out of combat ka for around 3 to 5 seconds, pero mukhang sisimulan na nga nila ang pinakaunang lord ng larong ito. JP ngayon, Vumivision lamang, Sanji na rin. Tuturan ng bahagya dito si Ajay, pero ang lord ngayon ay nasa gitna ni Carl TC at King Kong. May bandang Gendy, may laban pala. Si Sanford na binabanatan dito. Oh, Innocent with the torn apart last hit. Ito na yung counter ko with the penetrate. Si Sanji naman ngayon ang nagdabog. Pwede pala yun. 4-on-4 situation. 7K ang buhay ngayon ng Lord. Sino makakuha? Nandito sina JP, nandito sina Sanji. Si Carlito pa rin. The big boss appraises Rat sa muka. At sabay normal hits na lang. Kung makounter ko pabantiin si hindi nakakayanin pa. Si Innocent ay nandun sa gilid. Mas spot down ba ni na JP? Mukhang hindi na. Yung purple ay makukuha pa. Pero nagpakita si Innocent. Hindi umabot yung torn apart. Igugo ba ni Carl? Igugo ba ni Carl? Sabi ni Carl, okay, Torre na lang. Torre na lang ang Pati tinira, Torre, pero joke lang. Tinangkin na rin, pero mukhang kinulang sa bawas. And that's going to be a kill going to TNC. Pero ang pinakaunang lord ng larong ito ay punta pa rin sa Echo. Sobra ka na dun, Carlito. Nanggigil. Sobra nagigil yan. Sobra nanggigil naman si Carlito. Pati Torre, sabi niya siguro yung Torre may damage receipt din. Totoo naman, pati Totoo Torre may na. damage receive. Pero Innocent, kalahating buhay, may heal naman na manggagaling dito kay Bentings. Pero tutunawin lang nila ang pinakaunang lord ng larong May ito. dahilan kung bakit 100% yung win rate nitong Red Ring ni Carl TC. At siguro, isa sa mga bagay na masabi ko is sulit yung mga skills niya. Hindi siya basta-basta nagsaspam ng kanyang mga spells. And yung usage niya ng kanyang taunt was actually on point. Ang lagi may nahuhuli. At lalo na kasi ang kanyang emblem of choice is the Quantum Charge. May mga Fred rin na gumagamit ng Concussive Blast, mayroong gumagamit ng mga Brave Smite, pero siya, speed is the key. Di ba may onting proc ng buhay yun, di ba? Pag na-activate yung 2 words Quantum Charge. 2 words Quantum Charge. Nadadagdag niya pa dun sa kunat niya eh. Kadun niya kakabisado yung Fredrin eh. Ikaw ba naman, 100% win rate on this Fredrin this regular season. Masasabi ko talaga, Echo, at this point, talagang kontrolado nila ang laro. This, a 6K gold lead is not an easy feat to destroy kapag TNC ka. Yeah. Especially you're up against Echo na sobrang galing na kapag nakakuha na ng gold lead, tuloy-tuloy na. Pero gusto ko i-comment yung inupuso ngayon ng TNC, pare. Parang kahit na alam nila lumalamang ang Echo, hindi sila bumibigay eh. Walang bumibigay na play eh. Walang naghihiwalay. Oo, nakikita pa rin natin yung 1-5 combo nila. Yung Vincent na nakakuha pa rin ng mga kills. Katulad nung nangyari dun sa bandang kaliwa. It's just that Echo were able to punish them. At yung Lord, yun yung siguro kailangan secure din dito ng TNC. Kasi si Carl TC wala na, bawi na eh. Siya na yung mauuna sa 15. Biruin mo, men, no? Kanina may 2-level gap sa pinakaunang turtle pero siya pa rin yung naka-retry. Kumbaga tuloy-tuloy yung mga ginawa ni Carl TC na pagsisecure ng objectives. At dahil dyan, lumalaki na nga ang kalamangan ng mga Orca with the Luminous Lord upcoming TNC. Kailangan nilang maagaw to. And those are retributions na mahirap i-pull off. Diba? Level 3 siya kanina. Tapos yung kanina, yung binabanatan siya ng 4. Siya pa yung nakakuha ng retry. This is the Young Goat showing how it's done sa paggamit ng isang hero na minaster niya, which is the Fredrin. Now, 13 minutes in, Lord ay sisimulan na naman ng dalawang junglers. Magkakatitigan na naman si King Kong at Carl TC. Pero kung in terms of poking lang ang tanungan ay medyo madaming kailangan iwasan si King Kong. Yun na yung Echo Vision, Astral Echo Vision. Nayahatid ni JP Aray. Medyo gumuguhit. Yung recall na yon. Pumupok na rin si Benny Cutie. Oh, Bentings! Bentings. Susugod, nagkatabugan, nagkalabasan ng Netherrealm. Pero yung poke mula sa likod medyo makati din yung Torn Apart Memory. Hindi mamamatay Sanji. At magre-reset ang dalawang team ngayon. Pero si Carl nire-recolan, pati yung Lord nire-recolan. Sobrang pasensyoso ni Benny Cutie. Looking for the Renner's Apathy. Hinintay ang Echo. Pero ngayon, King Kong, half HP. Okay. Lord, pinuntahan doon sa may likod. Nasa likod, Sanford doon. Ako, inabangan na si Sanford. Sanford, lumonormal ngayon. Benny Cutie nandun din sa bandang likuran niya. Torn Apart Memory. Yun lang pala. Saikuan lang pala. Habang nandun si AJ. Nako, si Carl TC pala bumanat doon sa tatlo. With the Appraiser's Wrath. At galit na si Carlito the Great. Siya na kumuha ng Lord. Siya pa nagsimula ng laban. Si King Kong Poladogs na rin. King Kong, pinang kahit na walang tunog na bang, dug yung tunog na yon. Okay
side ng Echo. 2v5 scenario, 2v4 at mukhang makakadepensa naman ng TNC for now. Makaka-respawn naman yung iba pero mahirap pa magiging teamfight na to. Gusto ko lang sabihin, 3 ulit yung nabato ulti ni Benny Cutie doon. At kahit namatay siya eventually, parang yung idea pa rin is nagamit niya lahat ng mga kailangan niyang ultimates against TNC. And very much commendable na nakita natin mula kay Carteezy, but also yung Sansan, nakita niyo yung saluhan nila nung atake ng Torre. Oo. Si Sanji yung nag-take ng damage ng Torre kasi super low na doon ni Sanford. Tapos si Sanford yung tumapos doon sa side ng TNC. Nabato na rin ang Astral Echo at ngayon naman ang Luminous Lord ay nasa may bandang ibaba. Isang tulak at isang sampal. Pabagsak din ang inhibitor turret. Mid-lane ng laban, Bentings ang uuna pero makakatakas naman ng panandalian lamang. Depensa malala para sa TNC. Kompleto ang mga ultimate dito ha. May Netherrealm pa. Si Goyo. Pero yung Lord, kalahati na ang buhay ng base. Ang tindi ng naging disiplina ng Echo na hindi yon pinilit yung ganong push. Chances are pwede maghintay tayo ulit ng next Lord. Pero kumakapit pa rin ang TNC. Kailangan kumapit ng TNC. 9K gold lead para sa Echo. Ito yung mga alam nating kayang-kaya na nilang isara pero safe play muna. Ayaw mong magkamali, especially ahead ng 1 game ang TNC. Ang gusto ko lang masabi is alam talaga ng Echo yung kakayanan ng bawat isa. Lalo na sa mga outplay. Alam nila na kaya outplay to ni Sanford, kaya to outplay ni Sanji. Kaya yung tiwala nila sa kanilang micro. Iba eh. Ang ganda din kasi ng ginagawa ni Sanford dito, no? Saan ka makakita ng pakito na parang roamer mag-set? Oo. Apat. Tatlo yung ninanakaw pa. Ay, Minoan Fury din siya, no? First time ko nga ata nakakita ng ganun eh. Sa buong, tinamaan ng knockout strike. sa buong MLBB career natin, ngayon lang ata nakita na pinang-set yun. Happy 7 years pala, Manjin. Ay, sa'yo din, Wolf. Happy 8 years. Bakit 8 years na kay Wolf? Wala pa yung MPL, nandiyan na si Wolf eh. Ay, ganun pala. Parang ikaw yata yun ah. Practice lang, Kuya Wolf. Practice lang. Kayo talaga ang mga ancients ng ligang ito. Sige na nga, Umi, may... Sige na nga, sige na. Sige na nga. Sabi nga nila, ang term nito, sabi ni Mitch, ang term, ay ni Daki, ay sorry, ni Blapsy, ang term is dinosaur. Dinosaur. Wala namang dinosaur dito. Actually, kung dinosaur ang usapan, no, sa laban na to, konti lang pala ang ating mga MPL veterans. I think si Carteezy na ata yung pinaka, tsaka si Benny. At JP. And JP, actually sa Echo pala madami, my bad. Si JP, may utang pa sa amin yung 10 minutes worth ng Spider-Man movie. Sana naalala Hindi pa rin mo yun, napapatawad. Hindi pa rin kita napapatawad Mr. dyan, JP. Bakit nga ba? Ano ba nangyari doon? Yung pani niya yun, inasim niya, tumagal tuloy yung laro. Yun na yun. Tapos na-late kayo doon sa movie na papanoorin nyo. Oo, dahil kay JP. Pero okay lang, JP. Nandito ka na, tank ka na ngayon eh. Eto na guys. Oh, ito na. Lord, kalahati yung buhay at PNC ang hahawak nito. This is not an evolved Lord pero napaka-importante pa rin dito for Echo. Oh my Threat 3 battle, sino makakakuha? Oh, mag-isa pa rin talaga! Carl! Sanford. Easy sa Sanford. Guys, grabe! Double knock-up strike. Double setup. Sabay ito machine gun lang ngayon. Si Benny Cutie. For the part memory kay Innocent. Bumabanat si Carl Easy. Magmimission operation shot pero doon sa bandang kabila si Benny Cutie makakuha. Tamang bato lang ng mga recall. Si JP. And goods na goods pa rin ang Echo. 2 heroes are down. May kasama pang Lord. Naririnig mo na mga tambol ng Orcas. 11K gold lead at nagmamarcha na sila sa mid at bottom lane. A 3v5 scenario. Paano ba dedepensa ang TNC dito? Oh, may recall, may Echo na ibabato, meron pang snipe. Ang hirap na dumipensa dito, Umi. Ang hirap na sagutin. Pero isa lang ang sagot, tatapusin. Sabi ng Echo, 20K ang buhay ng Lord. Sumusubok si King Kong. Nag-snowball to kanina. Pero yung snowball parang hindi na natin ngayon maramdaman. Dahil nandun pa rin ang mga pokes coming in from the snipe, coming in from the recalls. Pero makakapagdepensa. TNC. Makakadepensa ang TNC with I don't even know kung paano nila nadepensahan yon. Biruin mo men, 11K gold lead na pero nakliran pa rin nila. Wolf, paano nga ba yun? Ganda ng ginawa ni Innocent. Paghahatak niya ng mga minion, inultihan na rin niya. And of course, meron pa rin silang Faramis. Alam naman natin, maganda when it comes to the defense. Basta madaming mga taong nandun, mas madaling makapag-depensa. And Echo, hindi sila nag-asim doon sa nangyaring depensa nila mula sa TNC. They're still alive. Ang kailangan ng TNC, wag sila magpapapitas sa ngayon. Puso lang, sabi ng TNC dito. Kailangan ata nila yung
Para sa akin, pag mga classic MOBA na to, pitas isa, tas back eh. Oo. Yun yung mga sabihin nating strategy na hindi talaga nalulupa. Ayan, alam niya. Anong pitas isa? Ano pitas? Magpapapitas talaga to mag-isa. Carl DC may immortality. Sumugod, lumive silang onte. Sumugod sa 4. What was that? Sabay ngayon, nasa bandalikod si Sanford. Kakayanin ba nila to? Si Innocent tumatakbo ngayon Bang! sa normal. Sabay may setup with the Si Benny! Si Pero si Benny! Benny pala ang mag-go. Yung bagyo naman pala. 1-1 ang ating score. At napantay na.